How are you today? Ganon. Hindi, wala. Ano lang, parang barkada lang kami. Sabi nga, di ba? In love, age is just a number. Hindi naman natin yan. Tama yan! Tama yan! Kasi na-compare ko din naman, si Gerald naman is hindi siya yung pinakabata ko na rin yung boyfriend. I mean, hindi lang naman siya yung bata ko naging boyfriend. Meron pa rin. So, nakumpara ko yung ka-age ko, tsaka hindi ko ka-age. Kaya doon ko nalaman na pag sa pag-ibig, hindi naman kailangan talaga yung age eh, or mayaman, mahirap, pangit, maganda. Nasa puso talaga eh. Tsaka talagang naniniwala ako na merong binibigay ang Diyos na makakasama mo for life. Right. Oo nga! Yes! Kayo bossing naman po, kailan po kayo ulit kinilig? Kailan po kayo last kinilig? Kani-kanina lang. Hindi ka na kinikilig. Ikaw, hindi ka ba kinikilig? Kinikilig ka pa rin. Alam mo yung kilig, hindi naman nawawala sa tao yun. Sabi nga niya, wala sa edad yan. Ako, nanonood na ako ng Kalye Serye, kinikilig din, kinikilig ko din natin. So, natural lang yun, normal yun. Araw-araw kinikilig. Nice. And for bossing since you always do Metro Manila Film Festival movies, what's the best thing about this film festival? And what's the best advantage na binibigay nito sa Philippine cinema? Definitely. As I always say, I'm always hoping for the success of the festival, the film festival, as a whole, in general, kasi marami naman siya natutulungan, Mobile Fund, yung ating mga kasama sa industriya, sila yung mga beneficiaries. I always say, always hope and pray na maging matagumpay ang ating festival. Lalo na for this year, we're hoping to set a record. Congrats in advance. Ako ulit. Ready na siya. Ready na ako. Ready ka na ba? Ready na. Nag-rehearse. Sana po, sana po. Bulong-bulong. Okay, kay Bossing, kasi bata pa po ako, pinapapanood ko na kayo eh. Oh, bata pa rin ako. Grabe siya. Hindi, ang tanong ko po is, ano po ba sikreto ninyo? Bakit parang bata pa rin kayo hanggang ngayon? Gagayahin niya. Meron po bang... Piliin mo na yung babatayin mo. Pagkain, exercise. Pagkain. Hindi, hirap kasi niya ako. Ako, sikreto ko, clean living. Hindi lang, basta... Clean living, can you expound on that? Hindi ka madumi. Hindi madumi po. Hindi yung wala kang dumi sa puso, sa utak. Hindi ko naman sinasabing ako'y santo, no? Pero yung pakikitungo, saka yung attitude sa buhay, na ako kasi hindi ko problema eh. Kaya kung problemahin niya yung sarili niya, basta ako, school lang ako dito, alam ko maayos yan. So, relax lang sa buhay. Kaya siguro kahit 50 na ako, hindi halata. Bossing, mga 5 to 10 years from now, do you still see yourself na sa comedy pa rin, gano'n? Wala nga naman kung drama pa. Aksyon-aksyon pa. Hindi, I mean, baka nagdidirect na kayo, baka
nabanggit ko nga kanina, I love my job. I love what I'm doing. I'm enjoying what I'm doing. Bulaga, hindi naman siguro tatagal ng 36 years na kung hindi namin ini-enjoy, no? Para sa akin kasi, pag may ginagawa ka, hindi yung ginagawa mo kasi dapat mong gawin. Dapat ginagawa mo dahil gusto mo yung gusto mong gawin. At nag-e-enjoy ka sa paggawa mo, kung ano man yun. Kung ano man ang trabaho mo, kailangan enjoy ka. So, yun ang, para sa akin, yun ang outlook ko sa buhay. Enjoy ako sa ginagawa. Enjoy ako sa paggawa ng pelikula. Enjoy ako sa pagpapatawa, nakikita ko natatawa yung kasi ako hindi naman ako comedian eh. Hindi naman ako natataon lang na nakakatawa yung sitwasyon na napuntahan ko. Sa tingin niyo, sir, na-commit nyo na lahat ang gusto niyong gawin for sa showbiz po? Alam mo naman ng tao, for me, ang prinsipyo ko sa buhay, there's always room for improvement. Hindi pwedeng, okay na ako. Maganda yung pelikula, maganda resulta ng pelikula. Hindi, I have to do better next time. So, hindi tumitigil sa isang lugar. Kailangan diretso ka ng diretso. Ano ba po ang kailangan nyo improve sa sarili nyo? Tawag ko. Ano naman, May pinagdadaan. At nabigyan lang ng pagkakataon, dito wala ba iba? As I've said, there's always room for improvement. Hindi ako tumitigil sa isang lugar. Dapat ganun tayong lahat eh. Lahat ng tao. Level up ka ng level up. Ayan po, pasensya na po sa mga tanong ko kasi Ay, hindi. Salamat ka mga mapasensya namin. hindi po kasi talaga ako showbiz eh. Kaya, pero piling-pili talaga yung pinupuntahan ko. So, pag kayo ang Enjoy lumalabas, ka ng showbiz. pag kayo lumalabas, talagang pinupuntahan ko kayo. Okay, thank you. Thank you. Okay. Where na yun? Where na you? Blackboard. utos-utos. Na-experience yung pagsali sa Calyeseria bilang fabulous So, kamusta po ang yung experience na kwento po yung pakiramdam na ganong klase ng setup or comedy yung nasali? Actually, yung pagsali ko sa Calyeserie, actually is kasali yan dapat. Kaya ako nandun for promo namin ng My Baby Love. Kaya lang napag-usapan na kailangan para mag-sing ako doon sa Calyeserie, kailangan Lola ako. Kasi para may kalaban si Lola. Kasi dapat, ngayon ko nga lang din nalaman kung ano dapat yung talagang totoong story. Dapat auntie ako. Kasi auntie ako talaga ni Alden. Kaya lang hindi siya magja-jive. Kung auntie ako napapasok doon, dapat Lola din. So, yun ang ugat ng Calyeserie. And napakagandang experience. Kasi alam niyo naman na masaya siya. Kasi doon siya mismo eh. Doon mo lang malalaman, pag nandun ka na, doon mo palang malalaman kung anong gagawin mo. So, kailangan din ng experience kung sasali ka doon. Kasi kung hindi ka eksperyensado, mahihirapan ka. In other words, kailangan ng galing. Naman, nakakaya. Hindi, totoo yun. Nakaya naman po Hindi lang porque nakaharap ka o subok mo tumalikod. Hindi, mahirap talaga. Mahirap yung Calyeserie kasi doon mo mismo, doon mo lang malalaman ano ang gagawin mo. Ay, actually po, in addition to what she said, reaction lang niyo po. Nung dumagdag po kayo kasi akala siya mo, masaya na po siya talaga as it is. Mga Dabarkites. Nung sumali kayo, mas sumaya siya. Tsaka very pong galing-galing. Anyways,
Nagdala na po ba kayo ng donut ni Alden? Marami na rin. Hindi, kaya ako rin nagdala ng sarili ko. Kasi hindi niya ako iniintindi. Pero in fairness sa Aldab Nation, talagang nung muntik na silang ikasal ni Cindy, talagang binibigyan ako ng maraming donut para ko daw ipakasal. Incross na incross sila sa story. Ako po ulit. Pangatong installment na po ng tanong ko. Ayun. So, question ko lang kasi ito, yung My Baby Love. So, tingin niyo po ba, magiging franchise na rin po ba siya for the next MMFF? Sa tingin niyo ba magkakaroon part 2, magkakaroon spin-off, o talagang i-seal niyo na yung love team niyo na Vic and I? Anong tawag na pag sinama yun? Ibig. Ibig. Depende. Usap ulit tayo December 26. Bikay. It really depends on how it goes. Kung magustuhan ng mga tao, why not? Pwede tayo branch out. Or maybe part 2. Kasi medyo bitin-bitin yung mga istorya namin. Hindi siya talaga sarado. Kasi mahaba na yung pelikula mga 2 oras. Pro cliffhanger. Medyo question mark yung ending. So, it really depends on the people, on the moviegoers. Talagang pag-gustuhan nila. Additional lang po. In regards po, kasi yung original story kayo po, then before Aldab. So, ano yung reaction nyo nung time na, kailangan na natin i-incorporate yung Aldab sa movie? Was it, did you give way na talagang Aldab movie ba ito? Or do you think that it should be a balance for your love team and the Aldab love team? Wala naman kaming binago sa story na dahil in-incorporate yung Aldab. Artista lang ang in-incorporate namin. Kasi si Alden, nandun na talaga, pamangkin na talaga. Artista ni Alden. Yung kanya na lang. Yung anak ko lang, na hindi naman siya incorporate sa storya kasi yun na yung storya na talaga. Na dagdag lang si May Mendoza as my daughter. Okay, last 2 questions. Last. Bossing question lang about the budget. I'm sure marami kayong producer ulit ng My Baby Love. Kasi kilala po kayo na yung mga movies na ginagastos talaga every film fest. Kumusta na po? Ito ba yung pinakamalaki parang nalaan natin dito? Budget-wise, siyempre hindi mo pwedeng tipirin. Pag festival, film festival, diba? Makikita mo naman sa pelikula mo. Yung mga locations namin, yung mga sa production design, sa mga sets, sa mga costumes, doon mo makikita na hindi pwedeng tipirin eh. Hindi pwedeng tipirin kasi sayang yung sayang yung istorya pag hindi nasuportahan ng magandang production design, magandang mga location. So, hindi naman porque romantic comedy, hindi na magastos. Magastos ko na. Para sa amin naman, pag sulit naman yung gastos, at makikita mo naman, mapapurod mo naman sa pelikula, yung mga producer, mga co-producers namin, all out kami sa gastos. Pero yung figures, boss, kung magkano total mo? Ay, accountant? BIR. 200 million? Hindi, wow. Hindi, tsaka kasi yung si Bossing dito mayaman eh. So, maganda talaga pag makikita mo pa lang, opening pa lang, makita mo, mayaman siya talaga. Ayun, konting segue lang, Miss Ai, question ko. Dito po, Miss Ai. Sa program, etc. po.
Di ba po ba yung tawagan nyo kay Miss Marian Rivera is Kambal? Kambal. Yes. I'm pretty sure din po na isa kayo sa mga ninang ng royal daughter. Yes, yung royal baby nila. So kung kayo po makapagbibigay ng advice sa kanilang anak, ano yun? And hahayaan nyo or i-encourage nyo ba si baby Leticia na maging papasok rin sa showbiz or depende niya sa mga magulang niya, sa mami at daddy niya. Basta kasi, ang role naman ng ninang, if ever wala na yung mga magulang or wala sila, and kailangan ng advice ng bata, doon palang papasok ang ninong at ninang. So if ever, kung gusto niyang papasok siya, kung papayagan siya ng mami at daddy niya, why not? Nandito pa naman yung ninang niya para mag-advise sa kanya. Kung anong dapat niyang gawin pag nasa show business na siya. And then, Miss Ai, sino po ba yung mga possible na mga godparents? Hindi ko alam, basta ako, definitely, ninang ako ni Zee. May naalala lang ako, Miss Ai, naalala ko rin si Giro Manyo kasi kapitbahay ko siya sa San Juan. Gusto ko lang malaman, kumusta na siya ngayon? Nandun pa rin sa facility si Giro. Hindi ko lang siya mailabas pa kasi inaayos ko pa yung magiging buhay niya. Kung okay ba siya ng ganito. Kasi, syempre tatanungin ko rin naman si Giro. Ito yung gusto niya. Pero, gusto niya kasing pumunta din sa Japan. Nabisi lang ako ngayon, pero pag-uusapan pa rin namin kung ano ba yung mangyayari in case pumunta siya sa Japan. Masyadong personal yung about dun sa father and siya. So, hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo. But, kailangan dalhin ko siya sa Japan kasi gusto niya yun. Pero hindi mo na ngayon. Tapusin ko muna to. Then, mag-vacation muna kami ng family. Then, pagbalik ko, yun yung pagpunta namin sa Japan. Baka January or February. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nakakataba ng puso yung ginawa mo kay Giro. Kasi nakita ko siya nung maliit eh. So, na-touch kami na merong isang ay na tumulong kay Giro. Uy, kasi, wala naman tayong magagawa. Diba, kunyari, wala namang talagang tutulong na. Bilang nanay naman niya ako dun sa family nga, siguro 4 times. Ginawa ko na rin na nanay na lang din niya ako sa totoong buhay kasi wala na din namin si Giro. Thank you so much. Thank you.